Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli sa inyo para po magkomento po dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito po, ibinalita na po ito, mga kababayan. Ito pong ubod ng galing na bagong ombudsman po mga tambay na si Boying. Ito pong si Boying alam naman po natin, pagdating po sa kanyang pagpapatakbo kahit po sa DOJ, mga kabayan, nakita po natin yung bend the law, break the law, ay parang okay na okay po sa kanya yon mga tambay. Ibang klase po pagdating po sa pagpapatupad ng batas si Boying umano. Ngayon po mga tambay ay lahat po, ang mga appointee po daw ni dating Ombudsman Martires ay pinagsasabit niya po ng courtesy resignation mga tambay ang mga appointee ng dating ombudsman na si Martires mga tambay. Siyempre, mga kabayan, baka hindi mo mapasunod. At siyempre, ang ilalagay mo dyan, yung susunod sa'yo na po pwede umanong maging, pwedeng sumunod kahit ibaliin ang batas at sirain ang batas, break the law at bend the law. Hindi kaya, mga kabayan? Ito po mga tambay, pakinggan po natin ang plano po ni Boying sa ombudsman. Sweeping reorganization ang plano ni Ombudsman Boying Remulla sa kanyang bagong opisina. Ang mga di raw susunod sa utos na courtesy resignation, maituturing na midnight appointees ng nakaraang administrasyon. Narito ang Agenda Weekend Report ni Joan Manalo. 2 linggo matapos maupo sa pwesto, muling naglabas ng bagong kautusan si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Sa ilalim ng Office Order No. 347 dated October 22, 99 na opisyales ang inatasang magpasa ng courtesy resignation hanggang Miyerkules, October 29. Ang mga nasabing opisyales, appointees ng dating ombudsman na si Samuel Martires na nalagay sa pwesto mula May 29 hanggang July 27. Kabilang narito ang 2 assistant ombudsman, 4 na direktor, 3 graft investigation officer, 6 na pong graft investigation and prosecution officers at 30 assistant special prosecutors. At ang kanilang salary grade nasa loob ng SG 25 to 29 na nagkakahalagang 111,727 pesos hanggang 180,492 pesos. Hinikayat din ni Remulla na magsumite ng voluntary resignation ang mga opisyal na may salary grade 24. Nauna nang inanunsyo ng bagong ombudsman na oobligahin niyang mag-reapply ang mahigit 200 empleyado na pumasok sa tanggapan ng ombudsman ngayong July bago magretiro si Martires. Maaari raw kasing matawag na midnight appointees ang mga ito kapag di sila sumunod. Bahagi rin daw ito ng sweeping internal reorganization sa opisina ng ombudsman. Para sa Agenda Weekend, Joan Manalo. Siyempre mga tambay, ilalagay mo dyan yung talagang trusted. Hindi ba? Hindi ka naman maglalagay dyan, lalong-lalo kung meron kang maitim na balak. Dahil ikaw, inilagay ka lang yata dyan dahil meron yatang plano. Hindi po ba? Dahil una-una, pagka ang taong bayan ang tinanong, hindi ka naman magugustuhan na lumagay ka riyan. Una-una, politiko ka. Pangalawa, may issue ang pamilya mo pagdating sa illegal na damo. At pangatlo, napakabilis na absuelto ang iyong anak nung ikaw ay DOJ secretary. Napakarami mong issue at may issue ka pa sa kidnapping umano sa dating Pangulo nung ikaw ay DOJ secretary. Hindi ba? Napakarami na talagang hindi ka po pwedeng maging ombudsman pagka ang mga Pilipino ang tinanong. Di ba? Ang maaagusto lang sa'yo na maging ombudsman ka, yung mga kaalyado mo. Yung mga nakikinabang umano. Hindi ba? At syempre, may mga maitim na balak sa bansang Pilipinas. Hindi po ba? Kaya nga history naging history ng Pilipinas Nagkaroon po tayo ng history ng Pilipinas na nagkaroon po ng ganitong politiko. Tumanda na po sa pamumulitika po yan, si Boying. Mga kabayan, naging gobernador po yata ng Cavite yan. At tumanda na po yan, naging congressman ng Cavite, representative. Hanggang sa naging DOJ secretary at ngayon po yung ombudsman. Politiko! Kaya nga po laging laman ng media yan
Hindi po ba? Saan po ba tayo nakakita na sa kasaysayan ng ating bansa na laging laman ng media si Boying, ang isang ombudsman? Di po ba? Ang napakaraming majority na nagiging ombudsman ay puro po ang kredibilidad ay Chief Justice. Galing po sa Korte Suprema. Nagiging justices. Kung hindi Chief Justice, Associate Justice. Hindi po ba? Nakita naman po natin si Ombudsman Martires. Isa po yung dating Chief Justice ng Korte Suprema. At naging justice din po yan sa Sandigang Bayan. Nakita niyo po yung kanyang credential pagdating po sa batas. Hindi po ba? Nakita niyo po ang pagkakaiba. Si Boying po isang abogado. Pero yung sinatawag na pagiging master, yung pinaka-master na sa pagiging abogado mo. Di ba? Yung masteral mo, yung nasa rurok, ay yung Chief Justice, yung mapasok ka sa Korte Suprema. Hindi po ba? Walang iniwan po sa politika yan. Ano po ba yung pinakamataas sa politika? Hindi po ba Pangulo? Ganon din po sa mga abogado. Ang pinakamataas na sa kanila ay yung nandun ka na sa rurok na pagiging Chief Justice. At sinasabi nga pong Justice, Associate Justice. Di po ba? Kaya nga dito po mga tambay, yung sinasabi po mga appointee ni dating Chief Justice at Ombudsman Martires. Credible po yun. May mga kredibilidad po yun. Mga mahuhusay po sa batas yun. At hindi po mga politiko yun. Hindi po ba? At nakita naman po natin ang layunin ni Boying, mga kabayan. Ano po ba layunin ni Boying, mga kabayan? Ito po layunin ni Boying at ganito po ang kanyang paniniwala sa batas. Ito po mga tambay. Pakinggan po natin yung paniniwala po sa batas. Kung paano po magpatupad ng batas si Boying. Lalong-lalo po siya sinasabing bend the law, break the law. Ito po mga tambay. Pakinggan po natin yung interview po ng isang media kay Boying, mga tambay. Kahit po illegal sa kanya ay walang problema. Pakinggan po natin si Boying. Kaya naman po kayo. Kayo po talaga ang dapat Bend the law. Paano masabi? There's tax evasion and tax avoidance. Tax evasion is legal. What? And bend the law is not breaking the law. Tax evasion is And tax legal. avoidance. Parang may naamoy ako hindi maganda. It's legal. Tax avoidance is legal. Tagumpay! Mamamatay ako doon. Bend the law. Paano masabi? There's tax evasion and tax avoidance. Tax evasion is legal. What? And bend the law is not breaking the law. Tax evasion is And tax legal. avoidance. Parang may naamoy ako hindi maganda. It's legal. Tax Nakita niyo avoidance po, is legal. Tax avoidance is legal. Mga Nakita niyo po, ang batas po ni Boying, nakita niyo po, kahit po illegal sa kanya ay nagiging legal. Mga tambay, bend the law, break the law. Yan po ang style po ni Boying. Paghawak po at paggamit at pagpapatupad ng batas. Mga tambay, nakita niyo po, hindi po natin alam kung ano po tinitira nito. Tumitira din pa kaya ito ng coke o tumitira din ito ng pulburon o tumitira din ito ng illegal na damo. Hindi kaya, nagtatanong lang si Kamanong. Hindi naman po masama magtanong. Boying, ano ba tinitira mo, umano? Hindi ba nakita niyo po? Ganyan pong klase na meron tayong kredibilidad. Ganyang klaseng kredibilidad. Meron ang bagong ombudsman na tinalaga ng isang presidente na may issue rin po sa pulburon at coke. Nakita niyo po nangyayari sa ating bansa. At alam naman po natin ang layunin nito. Hindi po ba unang-unang layunin po nito? Dahil nanganganib po ang kanilang mga propesyon at ang nanganganib po ang kanilang mga political career at ang kanilang political ambition, nanganganib po. Bakit po? Dahil isinusuka na po sila ng majority ng taong bayan at siyempre po majority ng OFW. Isinusuka na po ang kanilang paglilingkod na tinatawag na sinasabi nilang mga lingkod bayan daw po sila. Sukang-suka na po ang majority ng mga Pilipino.
Pinababango na lang po nila. Pinababango na lang po sila. Real talk. Pinababango na lang po sila gamit ang pera umano ng taong bayan. Saan po? Sa media. Sa social media. Diyan po, pinababango po sila. At saan? Sa mga aso. Napakarami nilang aso na nagsasalita kahit sa Malacanang. At yung tinatawag na meron pang pambansang asong ulol na buhay na naman ngayon. At siyempre, yung mga kaalyado na nila ngayon na makakaliwa umano. Di po ba? Ano pa? Nahandyan na mga liberal, mga yelo, mga pink, at mga pula. Mga oligarkiya, hindi kaya? Mga kabayan, baka nga pati mga drug o sinasabi pulburon lord, mga smuggler lord, baka nga po financier na rin nila, hindi kaya? Yan po mga kabayan, nakita naman po natin at alam na po natin, hindi naman po tayo tangat bobot gago para hindi natin mabasa ang mga plano ni Boying. Hindi ba Boying? Kailangan po kasi ilagay ni Boying dyan, mga kabayan, yung kanyang pagkakatiwalaan. Yung iisa po ang kanilang layunin. Yung pwedeng gumamit ng bend the law, break the law. Di po ba? Na siyempre magiging tuta. Di po ba? Kailangan po kasi ilalagay dyan, puro tuta. Pagka kumahol yung amo, kakahol na rin po lahat, pati tuta. Hindi po ba mga kabayan? Pagka may inatake ang amo, atake na rin po ang mga tuta. Hindi po ba ganun yun mga tambay? Komento ko po. Kaya dito po mga kabayan, kay Boying, nakita nyo po, expected na po natin yan mga tambay. Talaga sisibakin po yan. Lahat po ng iniwan po na alam naman po natin ang mga inappoint ni dating Ombudsman Martires ay matitino po yan mga kabayan, at hindi po sumasawsaw sa politika. Alam naman po natin si dating Ombudsman Martires ay hindi po sumawsaw sa politika yan. Hindi po natin nakita yan na sumasawsaw at lagi pong para po siyang isang politiko na laman ng balita at nagsasalita at nagyayabang sa media. Hindi po ganyan si dating Ombudsman Martires dahil meron pong dignidad yan. At yan po ay talagang ang trabaho niya po, mga kabayan, para hindi po siya napupulaan dahil hindi siya politiko. At ang hahabulin niya lang talaga, mga kabayan, ay yung talagang mga makasalanan, mga magnanakaw na mga politiko at lingkod bayan sa ating bansa. Napakaswerte nga ni Boying Kasi hindi po siya nadesisyonan Yung ipinail po dahil hanggang sa nagretiro po si Martires, dating Ombudsman Martires, hanggang sa nagretiro po siya ay hindi po nadesisyonan ni Ombudsman yung mga pinail na kaso sa kanya about doon po sa kidnapping na ginawa nila sa pamilya Duterte, sa dating Pangulo. Hindi po ba? Hanggang sa nagretiro na. Hindi po yan nadesisyonan ni Ombudsman Martires, dating Ombudsman. Kung yan po yung nadesisyonan sa tingin nyo, baka hindi po yan Ombudsman. At hindi natin alam, baka nagkaroon din ng pressure. Hindi po ba? Baka nagkaroon din po ng pressure umano si Ombudsman Martires dahil marapit na po siyang magretiro. Baka hindi natin alam, baka bigyan siya ng problema. Katulad po ngayon, kahit po siya retirado na, binibigyan po siya ng problema. At sinisiraan pa siya ngayon. Sinisiraan pa ngayon umano ng bagong ombudsman na si Boying. Hindi ba? Sinasabing midnight appointee daw yung mga ginawa, mga bayan. Nakita niyo po. Pero sa totoo, basang-basa mo naman ang layunin nitong mga demonyong ito, itong mga hudas na ito umano, itong mga hindot na ito umano. Alam mo naman ang layunin. Dahil nga po unang layunin nila, pagtakpan. Siyempre, proteksyon na hindi makasuhan ang mga kasamang politiko
dahil yata siya isang politiko. Mga kaalyadong politiko ay mapagtakpan po ang mga kademonyohang pagnanakaw nila umano. Lalong-lalo po yung may accountability sa ating bansa. At syempre yung paboritong pinsan na hindi mapangalanan about sa korupsyon. Yung paboritong pinsan umano. Hindi po ba? Yung paboritong pinsan ni accountability na may accountability. Never at kailanman ay hindi niya po kinundi na, mga kabayan. Bakit? Bakit po, mga kabayan? Kasama sa systematic na korupsyon sa ating bansa. Yan po ang nangyayari po sa ating bansa eh. Kailangan po takipan sila. Takipan hangga't maaari, maabsuelto sa lahat ng sinasabing korupsyon issue at hindi masangkot at hindi makasuhan hangga't maaari. Mga kabayan, yung talagang napaka-importante sa kanilang pyramid budol na ginawa sa mga Pilipino. Nakikita naman po natin yan, mga tambay. Nakita nyo po. Ang gusto ng taong bayan, ang gusto natin tutukan ng tutukan ang 3 taong mahigit korupsyon. Isang damukal na korupsyon, mahigit 3 taon. Flood control pa lang, trilyon na ang pinag-uusapan. Wala pa ang iba. Mga kabayan, wala pa yung iba. Pero, magtataka ka. Ano po ang tinatrabaho po ng ICI, ng DOJ, ng NBI, at ng Ombudsman? Ano po? Hindi po nawawala sa issue nila ang pamumulitika umano. Laging nakakabit ang pangalan Duterte sa kanila umano. Hindi po ba? Ganyan po katindi. Kaya nga po nasasabi natin, mga kabayan, pag hindi nila napabagsak hanggang 2028 dahil wala tayong kapag-pag-asa sa mga men in uniform natin ngayon, hindi po katulad ng panahon ni Erap, napaka-peaceful, na wala pong naging matinding sa sakuna o patayan sa ating bansa. Nakuha po nila na napakabilis si Erap. Pero ngayon, mas matindi po ang korupsyon ngayon. Nananahimik po ang men in uniform, mga general, dahil wag daw po silang isali sa politika. Hindi naman po politika ang issue eh. Di po ba? Nakita nyo po mga kabalbalan nila, katarantaduhan nila. Ang issue po ay korupsyon, hindi po pamumulitika. Ang hinahabol ng taong bayan, korupsyon. Hindi po pamumulitika. Korupsyon. 3 taon mahigit korupsyon. Hindi po ba? Nakita niyo po. Ganun po katindi ang mga general po ngayon. Binabaliktad po nila. Hindi pamumulitika ang issue. Ang hinahabol ay korupsyon, pero pilit nila sinasabi, huwag nyo kami isama sa politika. Korupsyon ang issue. Pagnanakaw. Hindi po ba? Kaya wala po tayong kasilbi-silbi. Wala po silang kasilbi-silbi sa atin, mga kabayan. Umano. Yan po, mga kabayan. Kaya nga po itong mga tao na ito, katulad po ni Boying, dahil ang Vice President nagsalita, di ba? Tinututukan mo ko, bakit hindi mo tutukan at buksan ang issue ng iyong anak? Yan ang sabi ng Vice President eh. Puro Duterte na lang at kaalyado ng Duterte ang binabakbakan mo. Katulad niyan, si dating Ombudsman Martires, binabakbakan mo. Sinisiraan nyo pa sa media na sinasabi nyo appointee ng dating Pangulo. Ikaw, sino nag-appoint sa'yo? Di ba si Bangag na tinatawag? Si BBM ang nag-appoint sa'yo. Ibig sabihin, pagka in-appoint ni BBM, matinong tao, mas magaling, walang korupsyon, walang issue ng illegal na damo. Malinis. Pagka si BBM ang nag-appoint, ganun ba, Boying? Unbelievable! Di ba? Kulang na nga lang, magpa-drug test ka eh. Magpa-pulburon test ka sa buhok, hair follicle, pulburon test ang bagay sa'yo. Para malaman namin. Kasi pati batas sa'yo, nagiging bendalo eh. Nagiging breakdalo eh. Kaya hindi nga namin alam kung tumitira ka rin umano eh. Hindi ba? Kung ano tinitira mo eh. Tumitira ka ba ng damo? Tumitira ka ba ng coke? O tumitira ka ng pulburon? Nagtatanong lang po si Kamanong. Kaya nagkakandaleche-leche ang aming bansa sa inyo.
Dinadala nyo kami sa korupsyon, baon sa utang at kahihiyan. At halos wala nang pumapasok na mga investor na malalaki sa ating bansa dahil sa inyong mga paglilingkod. Sanay na sanay kayong mag-bend the law, break the law. Na yan po. Unang nakaranas po niyan. Sino po? Nakaranas po niya sino? Sila Bantag. Si Bantag, si Kibuloy, si Tebes, si Roque, at lalong-lalo po ang dating Pangulong Duterte. Diyan po sa bend the law at break the law na yan, mga kabayan. Kaya nga po hindi nila magugustuhan si Vice President Sara Duterte pagka naging presidente po ng Republika ng Pilipinas. Mga kabayan, mawawala po ang mga yabang at angas niyan. Baka po mawala pa sa Pilipinas ang mga hindot na yan. Baka magtakbuhan pa, mga kababayan. Dahil ang Vice President, ang pamilya Duterte, ay hindi kailanman gumamit ng bend the law at break the law para sirain ang batas at baluktutin ang batas. Never nilang ginamit po yan sa kanilang panunungkulan. Kaya po never nilang magugustuhan na maging Pangulo yan, mga kabayan. At maraming isang damukal na isusuka ang mga yan. Lalong-lalo po ang mga pinagnanakaw nila. Umano, mga kabayan. Yan po, mga kabayan, ang isa pong ombudsman na talagang sinisiraan pa. Mga kabayan, hindi pa nagtatrabaho yung mga sinasabi in-appoint ni Martires. Wala pa siya nakikitang anomalya. Pero po, pinagpapail niya na po ng resignation. Ganyan po katindi ang bagong ombudsman. Wala ka pa nakikitang mali sa mga empleyado mo. Hindi mo pa nakikitang mali ang ginagawa. Pero sa'yo, kailangan mo na sibakin at tanggalin at palitan. Unbelievable! Hindi po ba? Kaya alam mo na eh. Alam mo na kung ano ang binabalak at pinaplano nila. Hindi po ba? Para hindi po mabuko. Hindi po ba? At hindi umalingasaw. Pero ang Pilipino, wag nyo na kaming gaguhin. Wag nyo na kaming gawin tanga. Inuubos nyo na nga ang pera namin, ginagago nyo pa kami. Unbelievable. Maraming salamat po sa gusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin at sa mga nagbibigay po ng tulong. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At syempre po yung nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat din po sa inyo, mga kabayan. At yung panalangin at dasal po natin na ang ating bansa ay sana po ay maging mapayapa at makabalik na po sa pagkakalubog at pagkakabaon sa kumunoy at sa pusali at sa basurahan. Sana po ay maiyahon na po, mga kabayan, at mapalitan na po itong mga demonyong politiko umano sa ating bansa. Isama po natin sa ating mga dasal, mga kabayan. At syempre po ang panalangin po natin sa pamilya Duterte na maingatan po ang ating Vice President, ang dating Pangulo, na maingatan po sila sa kapahamakan at sa kasamaan. At syempre po madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis, mga kababayan. At magdasal din po tayo, mga tambay, para po sa ating kaligtasan at sa ating buong sambayanan. Thank you po, mga tambay. Tiis-tiis lang po, mga kababayan. At may pag-asa po. May pag-asa pa po ang ating bansa. Lalong-lalo po kung ang agila na po ng Mindanao ang papalit po at dada po sa Malacanang. Thank you po. Ingat po. Bye-bye.